Benedict, papaano makakatulong sa paghahanap ng PCG ang remotely operated vehicle? Magandang umaga, Ella. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, malaki yung maitutulong nitong remotely operated vehicle o ROV dahil kaya nitong umabot ng hanggang 4 na oras na tuloy-tuloy doon nga sa ilalim ng lawa ng Taal. Mas mahaba ito kumpara sa 1.5 oras lamang na itinatagal ng technical divers na sumisisid sa ilalim. Ayon sa PCG, aabot sa 1,000 feet ang kaya nitong sisirin at kaya rin bumuhat ng nasa 10 kilo. Lulan ng malaking bangka, kanina ay dinala na ng mga tauhan ng PCG ang remotely operated vehicle patungo sa lugar kung saan naghahanap ang mga otoridad. Oras na may makitang kahinahingalang bagay ang ROV, saka pa lamang sisisid ang mga technical diver upang kumpirmahin kung ito ba ay ang sinasabing mga sako na pinaglagyan ng mga nawawalang sabungero. Sa mga naunang panayam, sinabi ni Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tobilla na may mga sako rin ng feed o sako ng feeds mula sa mga fish cage ang nakikita ng mga diver na napupunta sa ilalim ng lawa. Ella, sa ngayon ay hindi pa bumabalik itong umalis na unang team ng PCG na pumunta nga doon sa tinatawag na Ground Zero. At inaantabayan na natin yung pagbalik nila mamaya, Ella, para palitan naman ng pangalawang team ng diver na sisisid dito nga sa lawa ng Taal. At sa atin din nakita ngayon, kararating lang din ng mga tauhan ng PNP Soko. Indikasyon yan, Ella, na mayroon yung mga nag-dive doon na may naroon silang nakita na kahinahingalang bagay. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.